Okay mga kapatid, may bago tayong balitang nasagap ngayon ulit mula sa GMA. Mula sa isang maritime expert daw, meron daw nais iparating ang China sa mga agresibong pambobomba ng tubig at pangaharas dito sa ating mga mga barko sa West Philippine Sea. Ayon sa isang eksperto, meron daw mensahe o meron daw gustong ipahatid sa atin ang China mga tol. Ano yon? Panoorin natin to, bigyan natin ng reaction video. Pero bago yan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell mga kapatid sa ibaba para ma-notify ka tuwing meron tayong bagong commentary, reaction na tulad ng mga ganito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Naniniwala ang isang maritime expert na hindi reaksyon sa balikatan exercises ang muling pang-water cannon at presensya ng research vessels ng China sa dagat ng Pilipinas. Tingin naman ng isang dating Supreme Court Justice, may kinalaman ito sa interes ng bansa sa langis sa West Philippine Sea. Sa palagay ko rin mga tol, pinutol ko lang muna saglit. Sa palagay ko, wala rin kinalaman talaga to sa balikatan kasi hindi pa man nagkakaroon ng balikatan ngayon, 2024, ay ginagawa na ng China sa atin yan. No, talagang matindi ang pagnanais nila sa mga likas yaman na nandirito sa West Philippine Sea. At ito yung dapat na sinisigaw ng mga nagrarally, di ba? Kasi yung China ang may interes sa mga likas na yaman natin dito sa West Philippine Sea, hindi naman Amerika. Pero sa Amerika sila nagrarally mga tol. Okay? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bukod sa mga barko ng China na mas agresibo na ang pambobomba ng tubig sa dalawang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal, barko rin umano ng China ang mga namataang research vessel na nagbababa ng mga gamit sa Catanduanes bago naglayag pa Samar ayon sa Philippine Navy. Kumikilos ng China, siguro sinasabi nila, sige na, kilusan nyo na, puntahan nyo na yung kabilang lugar nila. Mukhang malapit na rin naman nating masakop ang Pilipinas eh. Aba. Well, ano lang yun mga tol, kuro-kuro at palapalagay lang yun. Hindi mo dapat paniwalaan, yun ay aking opinion lang naman. Pero imagine mo mga tol, bakit magpapapunta ang China ng barko ng research vessel nila sa kabilang bahagi ng Pilipinas? Diba? So ganun na ba katindi ang kanilang tawag dito? Ang paniniwala sa sarili nila na makukuha nila at mapagtatagumpayan nila ang pananakop sa West Philippine Sea? At sa buong Pilipinas na rin mga tol? Diba? Ilang Chinese Navy ship din ang umaaligid sa balikatan exercises sa Palawan. Inanunsyo rin ng China na sasailalim na sa sea trial ang Fujian, ang ikatlong aircraft carrier nito. Ayon sa isang maritime expert, may tila nais iparating ang China. Lahat ito pinapakita na confident sila na kaya nila talagang parang sakalin ng Pilipinas, no? And yet makalusot pa sila, no, na hindi aklas ang mundo, hindi masasabi na sila ay aggressor, hindi masasabi na they're engaging in acts of war. Kaso hindi na mga tol. Sa tingin mo makakalusot ang China nang hindi mag-aaklas ang mundo sa mga ginagawa nila? Ngayon pa na nakabantay na sa kanila ang buong mundo. Bawat kilos at bawat ginagawa nilang pangaharas may video na. 'Di ba? Kumbaga dito halimbawa sa regular street, yung mga nagmamaoy, nagraamok, mga road rage, 'di ba? May mga video na agad. So nababalitaan na agad, lahat may opinion na. So ganun na rin mga tol. 'Di ba? Namimidya na nakukunan na ng camera lahat ng mga ginagawa nilang pangaharas. At maingay at talagang maingay na ang Pilipinas mga tol at iginigiit natin yung ating karapatan dito sa West Philippine Sea na yun naman ay binabackupan ng batas. Kaya sa palagay ko mga tol, wala rin yung mensaheng ginagawa ng China, yung gusto nilang iparating sa atin mga tol, na talagang desidido sila. Wala rin mangyayari yun mga tol. Wala rin mangyayari yun. Talagang tinatakot lang nila tayo at kapag tayo, halimbawa si PBBM bumigay, naging katulad siya nung dating presidente na bumigay, nasindak ni Xi Jinping. Wala na, tuloy-tuloy na yan China mga tol. Wala nang pag-asa Pilipinas, manahimik na lang din tayo pag gano'n na nangyari. Gamat kasabay ito ng balikatan, hindi raw masasabing reaksyon lang ito sa joint exercises ng Pilipinas, Amerika at ibang bansa. Lalo't dati nang ginagawa ng China ang pangaharang sa supply vessels ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at iba pa.
Pinapakita nilang kaya nilang gawin ito kahit na mayroong balikatan. Dahil yung overall naman na intention nila talaga is whether or not there is balikatan, gagawin nila yan Tama. para nga ipasukuin ng Pilipinas. Para naman kay retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, may kaugnayan ito sa interes ng Pilipinas na magsagawa ng oil and gas exploration sa West Philippine Sea. Yun naman din talagang number 1 na pinag-aawayan dyan mga tol eh. Yung mayaman sa langis o sa gas, etong West Philippine Sea mga tol. Gustong-gustong makuha ng China yon mga tol. Dapat para sa Pilipino yon kasi uunlad talaga Pilipinas kapag yan ay naano natin, na mina natin mga tol. Pero wala eh. Diba? Hindi natin magawa kasi sinisindak tayo nitong higanteng bansa. Ganyan din naman ang ginawa nila sa Malaysia, sa Indonesia, sa iba pang mga bansa eh. Usapang langis sa Vietnam. Wala naman din silang nagawa eh. Kasi yung mga bansang yun, nagkaroon ng itlog para pumalag. Tayong bansang Pilipinas, wala pa eh. May itlog tayo pero wala tayong pampalag eh. Yun ang problema mga tol. Diba? Yun ang problema. Hindi mo kailangan ng super tapang. Walang magagawa ang tapang kung mabubugbog ka lang din naman. Kailangan mo muna pag-isipan ng plano yan. No? Kailangan mo muna magpalakas. Kasi alimbawa ikaw patpatin ka, tapos ang kalaban mo laging nasa gym, tapos nagki-kickboxing pa o nagpa-practice ng kickboxing. Ikaw puro tapang lang ang meron ka. Subukan mong pumalag. Hindi ka aatrasan nun. Dudurugin ka lang nun. Pero kung ikaw mag-e-ensayo ka, magpapalaki ka rin ng katawan, magpapalakas ka lang, di ba? Saka mo ngayon gamitin ang tapang mo. O kaya kung talagang hindi mo kaya magpalakas agad at magpalaki ng katawan, edi magtawag ka ng mga malalaki na katawan at mga malalakas na. Yun ang kailangan gawin ng Pilipinas, mga tol. Di ba? Yun ang kailangan gawin ng Pilipinas. Tatawag nga tayo eh. Iba't ibang mga bansa na nga tinang nilapitan at tinawagan na nga natin eh. Di ba? Hindi yun para pag-uudyok ng laban dito sa China. Kasi dahil sa mga ganong mga bagay, aatras din yung buling malaki katawan. Aatras din ng dragon kapag nakita niyang napakaraming dragon ng susubok sa kanya. They're putting pressure on us on Union Shoal, now on Scarborough Shoal, just to tell us don't get the gas to read back. But we should get the gas to read back. It's a matter of national survival. Nauna nang sinabi ng China na teritoryo nito ang Panatag Shoal kahit nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at malapit lang sa Zambales. Kakapala mo ka eh. Banta o man sa soberenya ng China ang paglalayag ng Pilipinas doon kaya itinaboy ang barko ng Philippine Coast Guard at BFAR. Pero sunod-sunod ang pahayag ng suporta sa Pilipinas ng iba't ibang bansa, kabilang ang Japan, Germany, Australia, Canada at European Union. Yan o, di ba? Napakaraming mga bansa, mga tol, ang nagbibigay ng suporta sa Pilipinas. Yan yung kanilang sinasample ko. Di ba? Kung isa kang patpatin at puro tapang ka lang, hindi mo kayang palagan yung isang maskuladong nag-gym na nag-aaral pa ng boxing. Durugin ka lang talaga nun. Pero kung magtatawag ka ng mga katropa mo na malalaki katawan, nagbaboxing din at nag-gym, di ba? Talaga kayang-kaya mong paatrasin. Aatras at aatras yung isang sigang bully na lagi nang aapi sa'yo, di ba? Ganun dapat eh. Tinawag ng Amerika na harassment ang pambobomba ng China. Kinundi na rin ito ng United Kingdom. Para sa GMA, di ba? Napakaraming mga bansa ang sumusuporta sa Pilipinas, mga tol. Kaya eto ngayon, no, yung claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ito mula naman to sa UNTV, mga tol. Yun yung patuloy nating iginigiit at pinangahawakan. Kasi meron tayo nun eh. Hindi tayo pwede basta-basta matakot, mga tol, na tayo gagarahin ng China, susugurin nila tayo. Kasi binaback upan tayo ng batas eh. Hindi nila tayo pwede basta-bastang garahin, mga tol. Dahil lang sa kagustuhan nilang angkinin itong mga nasasakupan natin. Hindi mga tol eh. At ito yung ginagawang pang mamanipula sa isipan natin yung ilang media o isang media na hindi nila ibinalita yung pambobomba ng China dito sa mga barko ng Pilipinas. Alam mo kung ano ibinalita nila? Yung pambobomba ng mga pulis doon sa mga relihista. Yun ang binabalita nila, mga tol. O, tignan mo yun kung paano sila mag-mind conditioning. Alam mo pa isang balita nila, mga tol? Si Duterte pa rin daw ang superstar ng Pinas. Mind conditioning, di ba?
Pero kung titignan mo mga tol at may pakialam ka dito sa nangyayari ngayon, isa sa mga dahilan kung ba't hindi naging malakas ang claim ng Pilipinas si Digong din eh. Kasi 2016 arbitral ruling mga tol, hindi niya ipinush yan eh. Sabi niya nga dyan, no, is just a piece of paper. Diba? Tatapon niya nga lang daw sa basura eh. Ngayon lang natin ipinupush to, yan o. Claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea batay sa 2016 arbitral ruling. Patuloy na igigiit, sabing gano'n ng DFA. Well, panoorin na natin to mga tol. Dante, ano ang nilalaman nitong naging speech ni Secretary Enrique Manalo? Magandang tanghali, Ella, sa nagpapatuloy nga na National Security Workshop dito sa Zambales. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Enrique Manalo na binasa ni Assistant Secretary Marshal Luis Alferez, sinabi ng kalihim na pagdating sa issue ng West Philippine Sea o foreign policy sa West Philippine Sea nananatiling matibay na batayan o sandigan ang 2016 arbitral ruling pagdating sa claim ng bansa sa disputed territory. Nasayang yung 6 na taon para dyan sana sa 2016 arbitral ruling na yan. Diba? Instead na i-push yan nung nakaraang administrasyon mga tol, gumawa pa ng mga kasunduan na pumapabor sa China. Tapos superstar daw ng Pinas, sabi nung isang media outlet na pag-may-ari ni Pastor. Hindi anya ang bansa alinsunod sa ruling at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Paliwanag ng DFA, hindi maaaring lumabas ang Pilipinas sa desisyong ito at gayon din sa UNCLOS. Binigyang diin ng kagawaran, isyong pang-seguridad at pang-ekonomiya ang sangkot dito. Ang Philippine Coast Guard naman, Ella, ay naniniwalang malaki ang naitutulong ng mga impormasyon na inilabas ng iba't ibang media outlets sa bansa na nagsasabi ng totoong pangyayari sa West Philippine Sea. Actually, saludo na nga ako sa lahat ng mga media outlet mga tol eh. Maliban lang sa isa. Kasi bias talaga yun eh. Bias talaga yun. Lagi nandun puro mga pro-China eh. Iba ang layunin nun, iba ang agenda nun mga tol. Hindi para sa Pilipinas. Hindi para sa Pilipinas, kundi para sa iilang tao lang. Yun ang agenda nun, kaya sila nag-e-exist. Ito ay nakatutulong upang ma-counter yung napakaraming troll o mga peking impormasyon kaugnay sa West Philippine Sea na ang sinasabi nga ng PCG ang may pasimuno nito o nag-employ ay yung China. So sa ngayon, Ella ay At hindi lang basta-basta mga troll, no? Yung iba legal eh. Yung iba legal eh. Di ba? Meron pang isang attorney nagsalita, si Duterte pa rin daw superstar ng Pilipinas. Wow naman. Mind conditioning yan sa mga tao. Tuloy itong pagsasagawa ng briefing ng DFA at gayon din ng PCG dito sa Zambales. Ella? Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balitang napanood natin? Pwede ka magbigay ng komentaryo sa baba. Pwede ka magbigay ng iyong opinion at saloobin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.